Fourth session po ito ng homiletics. Ulitin ko, Art of Prophetic Teaching. And dito na po tayo sa textual sermon outline. So magkakaroon tayo ng step-by-step guide how to make a textual sermon outline. Nung nakaraan po ay about topical ang atin pong tinalakay. Kung anong kaibahan ng topical, textual at saka ng expository. So ito po yung 5 classification ng outline according to structure. Topical, textual, expository. Meron din tinatawag na narrative sermon outline at meron pang hybridized. Kumbaga pinagsama lahat po yan or it's either two sa kanila, textual expository or topical expository. Meron ding narrative expository sermon. So ano ba yung textual type ng sermon? So textual type of sermon is making an outline from text to form a subject. So hanap tayo ng text and then gagawa tayo ng subject mula sa main idea ng given text na mensahe na nais natin pahayag o pinag-pray natin na binigay ni Lord. So dahil ito po ay textual, ibig sabihin mauuna yung text and then tsaka tayo iisip ng subject mula roon. What is the main idea from that text? So yung topical, may binigay muna na topic, tsaka tayo hahanap ng mga text mula sa iba't ibang book, mula Genesis hanggang Revelation sometimes, di ba? So yun po yung topical. Ang textual, ulitin ko, mauuna yung text and then tsaka yung subject. So there are 3 kinds of textual. Meron textual na isa at 2 verse lang, merong full passage or isang buong chapter, at meron ding textual na parable ang ginagamit. And now, ito po yung step by step. Making a textual sermon from 1 to 3 verses. Okay, mula sa isang verse lang o kaya hanggang 3, depende sa buong passage niya. Kasi minsan hindi pwedeng isang, halimbawa ito, 1 Timothy 3:16. Pag 16 lang, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 1 to 3 verse, kailangan silipin natin lahat. So, find the main text from the Bible. At ito nga yung text na napili natin, 2 Timothy chapter 3, verse 16. So, nabasa ko na po kanina. Yung verse 17, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So pagkatapos na magkaroon tayo ng isang verse or passage or text, ngayon titignan natin ano ba yung pinaka main subject ng teksto na yon. Okay, so yan na. Ang subject ay masasagot ng katanungang what is the general idea of the text? So mula rito, ano ba yung general idea na makikita natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17? Bibigyan ko kayo ng question. Ano ang general idea? Multiple choice tayo. Letter A, love. Letter B, faith. Letter C, word of God. Word of God. Oh. Yan. Obviously, word of God kasi all scripture is given. So, by inspiration. Kumbaga, ano yung may inspiration na yun? Scripture. Ano yung profitable for doctrine? Scripture. Ano yung ginagamit pang reproof? Scripture. Para maging complete yung man of God, ano yung kailangan niya? Scripture. Diba? To equip for every good work, anong kailangan? Scripture. So, scripture talaga ang pinaka-main na tinatawag, main idea or general idea of the text. So, God's Word or Scripture. Number 3, analyze natin yung text para magkaroon tayo ng main point. So, hihimay-himayin ngayon. Tulad ng pinaliwanag ko noong unang-una po tayo nag-meet. What is text? Ang ibig sabihin ng text ay mula sa salitang textus or textile na may hinabi na kailangang himayin isa-isa. So, ganun yung teksto. Kailangan siyang mahimay. And textual expository, ibig sabihin yung teksto ay i-expose natin. So mula doon,
Yan, nakalagay dito, God's Word is inspired. 16a. Bakit 16a? Yung 16a ay mula sa unang comma or kung ito man ay tuldok, unang sentence. Okay? So 16a, nakalagay dito, all scripture is given by inspiration of God. So the word is inspired. Ikalawa, yung tanong doon ni how the word of God became inspired. Paano naging inspired yung word of God na yan? So yun yung mga pwedeng katanungan, no? Para mapalawig natin at masagot yung salitang God's word is inspired. So ikalawa, God's word is profitable, and is profitable for doctrine. So yun, napaka profitable for what? Yun palang tanong. Profitable saan? So, under ng profitable, merong tatlong bagay na inilagay dito. For reproof, for correction, at saka instruction in righteousness. Di ba? Kaya parang matik siya na meron siyang sub-points na tinatawag. So, God's word is profitable. May tanong, for what? Diba? For reproof, for correction, for instruction. Then, yung isa pang pwedeng hati niya, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ano bang pwedeng ilagay dito? So, nakalagay dyan, man of God may be complete. So, God's word is used for the man of God. Bakit kailangan ng tao ng Diyos o ng servant ni Lord ang word of God? So, ito ang sagot, para maging complete at saka equipped. So, meron ng dalawang sub-points dito. Kumbaga, kung ito ay Roman numeral number 1, 2, and 3, ito ay letter A, complete, letter B, equipped. So, yun po yung analyzation, how to form a main point. At mamaya, magbibigay tayo ng mga example. Don't worry. So, let us make a title and theme. Dahil meron ka ng mga main points, ano bang magandang tema dito? Sometimes, mula sa textual, ang una nilang naiisip ay yung tema. Pero ang tema, pwede siyang maiba, depende sa iyong main points. Minsan, tema ang nauuna, and then tsaka gumagawa ng main points. Pero actually, sa textual sermon outline, ang pinakamaganda talagang proseso, uunahin mo muna yung mga pagkakahati. And then, may lalabas na pinaka-title or theme na fit doon or ine-expose mo laroon. So, trusting God's word. Ito yung isang pwedeng title or theme. And embracing the power of the Bible. Yakapin natin ang kapangyarihan ng Bible. Kasi makapangyarihan ng Biblia eh. Kailangan lang natin magtiwala. So, pwede silang dalawa. Or isa lang sa dalawang yan. Depende sa ating liwanag. So, halimbawa, meron na tayong title or theme, trusting God's word. So let us make up or put a functional question. Ano bang magandang functional question dyan? So ang nilagay natin, why? Bakit? Bakit kailangan nating magtiwala sa salita ng Diyos? Bakit katiwa-tiwala? O kaya kung embracing the power of the Bible naman, bakit kailangan nating yakapin yung kapangyarihan ng Biblia? Ano bang mga kapangyarihan nito? Anong magagawa ng kapangyarihan? Bakit kailangan natin yakapin ang salita ng Diyos? So, yun po. So, magkakaroon ng functional question. At nung nakaraan, sinubukan natin gumawa ng mga functional questions. Ang tawag natin doon ay interrogative statement. Kapag naiayos na natin ng as in buo at as clear na question. So, interrogative statement po. And then, proposition. Yan, natalakay na rin po natin yung proposition at saka keyword. Sino po nakaalala kung ano yung keyword? Diba? So, mamaya tatanungin ko kayo kung ano ang keyword dito. Nakalagay na pala dyan. So, yan, the proposition is the sermon reduced in one sentence. So the proposition is called the idea of a sermon or the big idea of a sermon. Kumbaga, pag binasa mo yung isang buong proposition na yon,
ay maiintindihan mo na kung ano yung mga main points. At dahil ang main points is God's word is inspired, God's word is profitable, God's word is used for the man of God, then ang proposition natin, meaning parang sasabihin mo kung ano ba itong mga to. So there are 3 reasons. Mga reason yan bakit kailangan natin magtiwala sa salita ng Diyos. Kaya kapag magpipreach tayo, magpo-propose tayo pero hindi muna natin sasabihin yung mga main points. Sasabihin lang natin na mayroong 3 rason kung bakit kailangan natin magtiwala sa salita ng Diyos. Para inaabangan nila, ano kaya yung 3 rason na yun? So wala silang kaalam-alam na may pinopropose ka sa kanila. Kumbaga, gumawa ka ng isang produkto at bago mo ilabas yung produktong nagawa mo ay binibigay mo kung ano yung kaya nitong gawin. Ito yung magbibigay solusyon sa matagal mo ng problema. O, di ba? So, yun yung mga proposition. Merong 3 solusyon dyan sa problema mong pinansyal. So, yun. Yun po, ganun po yung mga proposition. At kapag tayo po ay naglalagay kasi ng proposition sa pitching, mas nako-quote natin yung attention ng mga tao na nakukuha at nagkakaroon sila ng mas malalim na interes na makinig. So yun po ang proposition. And then after ng proposition, dahil sinabi mo nang there are 3 reasons, so ngayon bago mo ipahayag, ano tong 3 reasons? So, alin ang keyword daw dito? There are 3 reasons why should we trust God's word or embrace the power of God's word. Sino po pwede magsabi? Ano pong keyword natin? Reason. Reason. So, the keyword we could probably use is a reason. Reason. Ano kayang keyword na pwedeng ipalit dyan? Halimbawa, there are 3 kung gusto nyo mapalitan yung salitang reason, i-type nyo sa Google thesaurus ng reason or synonymous word of reason, bibigyan niya kayo ng sagot. Sino gustong sumubok? Para hindi lang isang keyword at mare-refresh pa tayo. Idea. Pwede. There are 3 ideas why we should trust God's word. Way. Pastor. 3 ways. May 3 daan. Bakit kailangan natin? Ang unang daan ay nakaka-inspire ang word of God. Parang medyo medyo hindi siya pasok. There are 3 explanation. 3 things. Hindi kasi siya benefit. Para siyang 3 kinds. Basis, Pastor. Basis po. Oo. May 3 basis bakit kailangan ito. Basis number 1, God's word is inspired. Kaya dapat magtiwala tayo sa salita ng Diyos kasi inspired yan eh. Yun, pwede yung basis. So, at least alam na natin nare-refresh tayo sa mga nakaraan nating pag-aaral. So, interrogative ulit, ano po yun? This is the theme of the passage translated into a question by using the following: what, when, why, where, who, and how. Therefore, dito ang ginamit natin is yung reason why. Pag sinabi mo kasing why, it's reasons. So, there are 3 reasons why should we trust God's word. So, there are 3 reasons. Ngayon, kapag gagawin mo siyang interrogative statement, hindi na yung why ang pinaka magiging interrogative statement mo. Kumbaga, pinalitaw lang natin yung pwedeng maging functional question niya. And then pag gagawin na natin interrogative para maisaayos natin yung proposition natin at yung connected sa mga main points, ganito ang mangyayari. What are these 3 reasons why should we trust God's word? So, pwede kasi magkaroon ng dalawang mula rito sa what, when, why, where, how, and who. So, ganun po. So, gagawa rin kayo ng textual sermon outline. Papagawan kayo ni Pastor Al.
Pasa nyo po sa kanya, tapos siya po magpapasa sa akin sa mga gawa po nyo. Ang kagandahan kapag gumawa po kayo ng textile sermon outline tapos i-correct ko po, marirealize nyo na, ganun pala yun. Oo nga, no, mas maganda. Kaya advice ko po sa inyo, gumawa po kayo, ipasa nyo sa akin. Pasa nyo kay Pastor Al and then papasa nyo po sa akin. And then, pagkatapos nun, alam na naman natin, transitional statement. Ito po yung bridge to your main division. Isa-isa ko po kayong pinag-present ng transitional statement o pinag-talk. Diba po? And ito po yung bridge. No? Hindi basta-basta ura-urada na pagkatapos ng proposition and interrogative, point number 1 agad. So, kailangan iparamdam mo yung presensya mo, kailangan gamitin mo yung authority mo, kailangan kunin mo yung attention nila. So, yun po yung kagandahan ng transitional para maging smooth din yung transition. Okay? So, the combination of functional question and proposition, so the difference between a proposition and a transitional statement is that the proposition is pushy. Talagang pag sinabi mo, declarative. Ang transitional statement, hindi naman. So, I'm here to present you 3 reasons why should we have to trust or embrace the power of God's Word. So, dahil pinaramdam mo na yung nanandiyan ka, present ka, ipapahayag mo na yung tatlo. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa.
sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa